Nang mabalitaan ng matandang ginang ng angkan na inaapi ang pinakamamahal niyang manugang sa sariling kumpanya mismo, agad siyang nagdala ng mga gwardya upang ipagtanggol ang manugang. Sino ang nagbigay sa iyo ng singsing na iyan? At ikaw naman, sino ka, na naglalakas loob magtanong sa akin? Talagang kahit sino na lang, ay inaakalang may halaga. Hindi mo ba siya nakikilala, bilang isang tusong babae na supervisor ng kumpanya? Wari bulag ka, at hindi mo man lang nakilala ang matandang ginang sa harap mo, na siya palang mismong tagapangulo ng kumpanya. Sa halip ay mayabang pa, at patuloy na inaapi ang dalaga. Ilang araw lamang ang nakaraan, nakita ng dalaga sa gilid ng kalsada, na ang matanda ay naghahalungkat sa basurahan, at inakala niya, na isa lamang itong dukha. Dahil sa kanyang kabutihan, inanyayahan niya ang matanda, na kumain ng masarap na hapunan, at dahil sa simpleng gawaing iyon, ang matandang ginang nasanay sa maraming tao, agad humanga sa kabutihang loob ng dalaga, at nagpa siyang gawin siyang manugang. Upang mailapit siya sa apo, kinabukasan ng umaga, sadyang inimbitahan ng matanda ang dalaga, na dumalaw sa kanilang mansyon. Ngayon ko lang nakita, ng personal, na siya'y buhay at nasa harap ko. Ha ha ha. Napakakwela mo talagang bata ka. Lola, ang yaman-yaman nyo na, bakit sobrang tipid pa rin kayo? Kulang na lang ako ng 50 para makumpleto ang dote ng apo ninyong babae. Magkano ang dote? 1 bilyon. Ito ba'y para sa akin? Mga karot na sale, 10 piso isang supot na pun. Tingnan nyo, pinuno ko talaga. Gusto ko ang regalong ito. Ako rin ay naghanda ng regalo para sa iyo. Halika't tingnan natin, tara! Kasunod nito, isang grupo ng mga katulong, ang nagtulak ng iba't ibang, limitadong edisyon ng mga regalo. Magandang araw, binibining si Yaoye. Mula sa Dihawan siyang, si Mandy. Ana, Lisa. Nakahanda upang paglingkuran ka. Halika at pumili ng gusto mo. Ngunit nang makita ng dalaga ang presyo, agad niya itong tinanggihan. Sabi niya, masyadong mamahalin ang mga iyon. Baka pwedeng palitan na lang. O kaya, ibibigay ko na lang sa iyo ang aking panganay na apo. Kailangan mong pumili ng isa. Kung hindi, ibig sabihin ay minamaliit mo ako. Ang singsing na ito, pilak lang siguro. Hindi ito mahalaga. Ito na ang pinakamura sa lahat dito sa bahay. Tiyak na ito na nga. Ang talino ko talaga. Lola, pwede bang ibigay niyo sa akin ang singsing na ito? Kung gusto mo, kunin mo na. Ngunit ang hindi niya alam, ang singsing na ito ay sagisag ng katayuan ng asawa ng pinuno ng grupo, at kapag naisusuot na, hindi na ito matatanggal. Kaya't sa sobrang tuwa ng matandang ginang, akala niya ay pumayag na ang dalaga, na maging asawa ng kanya. Hindi niya alam na isang araw pa lamang ang nakalipas, ay nagkamali na ang dalaga at kinuha nila ang marriage certificate kasama ang apo ng si. Dalawa na silang, opisyal na mag-asawa sa pangalan. Ngunit nag-aalala ang apo ng si, na ang karaniwang pagkatao ng babae, ay hindi matatanggap ng lola, kaya hindi niya sinabi, nakasal na sila sa kanyang lola, dahil biglaan ang kasal nila. Hindi rin alam ng babae na ang bagong asawa niya ay isang sifi na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Hanggang sa araw na iyon, pumunta ang babae para mag-apply bilang janitor. Hindi niya akalaing habang naghihintay ng elevator, makakasalubong niya ang bagong asawa niya. Magandang araw, si. Nabigla ang babae. Hindi makapaniwala na ang mister na pinakasalan niya biglaan ay si pala. Bago pa siya makabawi, hinila na siya ng isisi papasok sa eksklusibong elevator ng si. Ikaw ba talaga ang ifi ng Shen Group? Halata na nga, ngayon mo lang napansin. Bakit ka nandito sa Shen Group? Para mag-apply. Mag-apply para saan? Gusto mo ba akong magpaliwanag para sa iyo? Kung malalaman niyang mag-a-apply ako bilang janitress, nakakahiya naman. Hindi na kailangan. Kaya ko ito ng mag-isa. At nagtagumpay ang babae sa kanyang interview. Ngunit nang isuot niya ang uniforme sa trabaho, nakita niyang naroon din ang pinsan niyang mapagmataas, na nagtatrabaho rin doon. Ang tusong pinsan ay palaging mayabang. At gamit ang mataas niyang posisyon, sinadya niyang bigyan ng napakaraming trabaho ang babae. Habang abala ang babae, sa pagdadala ng tsaa at kape para sa mga katrabaho, dumating ang si. Para mapaalis ang babae sa kumpanya, sinadya ng tusong pinsan na banggain ang babaeng may hawak na kape, at muntik nang matapon ang kape sa si. Ngunit mabilis nag-isip ang babae, at itinapon ang kape. Sa sarili niyang katawan, lagot na ang bagong empleyada. Pinakamalaking inis ni Ji Shen ay ang mga taong gumagawa ng gulo, napakabobo at padalos-dalos, kahit kape lang ay nagkakaproblema. Ano pa kaya ang magagawa niya? Nakikita kong gipit ang pamilya mo, kaya inirekomenda kita sa trabahong ito. Ganito mo ba ako sinusuklian? Ikaw ang bumangga sa akin, ako raw ang bumangga sa iyo. Hindi ka ba kayang tumayo ng maayos? Ikaw. Ginoong Shen, ito ang pinsan kong babae. Nang malaman niyang nagtatrabaho ako sa Shen Group, nagpilit siyang makapasok dito. Kung talagang nagalit kayo, aalisin ko na siya agad.
Ginoong Shen, kayo. Sinabihan ng ganoon, wala kayong gustong sabihin. Shen Tingbei, lalabhan ko ng maigi at ibabalik ko ang damit mo. Sumunod ka. At Wanyi, kagabi sinamahan mo ang sihi sa piging. Naroon din ang tagapangulo. Ito, hindi ba parang ipinakilala ka na sa pamilya? Huwag kang magbiro. Isa lamang iyong normal na piging pangnegosyo. Pero totoo, napakabuti sa akin ni Lola Shen. At Wanyi, ito, hindi kaya ito. Ang singsing ng may bahay ng isisi ng Shen Group. Hindi ko akalain na makakakita rin kami ng totoong bagay balang araw. Ito mismo ang ibinigay sa akin ni Lola Shen. Sobrang buti talaga ng tagapangulo sa iyo. Hey, manahimik ka lang. Ayokong maraming makaalam. At Wanyi, kapag nakapag-asawa ka na sa mayamang pamilya, huwag mo kaming kalimutan. Kaming mga dating kasamahan mo. Siyempre naman, yes Shanghai, ako ay, opisyal na kinikilalang manugang ng pamilya Shen. Ano ang ipanglalaban mo laban sa akin? Ang singsing na ito, pamilyar ang itsura. Isa ka lang probinsyana. Paanong nakita mo na ang ganitong singsing? Tingnan mo, mayroon din ako. Parang talagang magkahawig nga. Nakita ko na ito minsan sa telebisyon. Sa loob ng singsing ng kapangyarihan ng pamilya Shen, ay nakaukit ang karakter na Shen. Impossible. Akala mo ba kapag may ukit na Shen sa singsing, ay may kaugnayan na iyon sa pamilya Shen? Ang singsing na ito kay Wanyi, ay personal na ibinigay ng chairman. Isang singsing ng kapangyarihan na sumisimbolo sa pagiging ginang ng Shen Group. Huwag mong gamitin ang peking ito para magkunwari. Yes ang yan. Alam mo ba kung ano ang sinisimbolo ng singsing ng kapangyarihan? Iyon ay kalahati ng kapangyarihan ng Shen Group. Kahit hindi man kalahati ng Shen Group, may halagang trilyon. At ang materyales ng singsing na ito ay nagkakahalaga ng 1 bilyon gawa sa pilak na hiyas na jade. Ito hindi ba ito pilak? Talaga yatang matalino ako. Hindi pwede. Napakahalaga ng bagay na ito. Dapat ibalik ko ito kay Lola. Wanyi, itaboy na natin siya palabas. Sino ang may lakas ng loob na humipo sa kanya? Ginoong Shen, si Yesang yan ay puro kasinungalingan. Palihim siyang nanggaya ng singsing ng kapangyarihan ng ginang ng Shen Group at sinasabi pa na galing mismo sa chairman. Sino ang nakakaalam kung anong balak niya gamit ang peking singsing? Iyan ay panlilin lang. Hindi lang dapat tanggalin sa trabaho, kundi ipadala rin sa kulungan. Naniniwala akong magiging makatarungan si Ginoong Shen. At hindi siya papanig kay Yesang yan. Dahil lang sa kanya, hindi niya gagawin iyon. Naniniwala talaga siya sa akin. Ito ang singsing ng kapangyarihan na personal na ibinigay ng chairman kay Wanyi. Ito ang tunay. Sa makatuwid ang hawak ni Yesang yan, ay tiyak na peke. Ikaw ang sinasabi ni Lola na si Xiaoye. Tama ka, Ginoong Shen. Tunay nga ako. Ay minsan nang nagkaharap kay Lola Shen. Mukhang totoo nga ang mga sabi-sabi. Mag-isa lang nakatira ang tagapangulo sa lumang bahay. Bihira siyang lumabas. Kahit si Ginoong Shen ay bihira siyang makita. Basta't igit ko lang. Walang makakaalam na nagsisinungaling ako. Shen Tingbei. Iisa lang ang singsing ng kapangyarihan na ito. Tama. Ngunit, ang singsing ay dot ni Lola. Ipinapasa lang sa babae, hindi sa lalaki. Kahit ako ay walang karapatang makuha ito. Kung gayon, sa kanya ay peke iyon. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Dahil nasa akin ang tunay. At ito ay personal na ibinigay sa akin ang tagapangulo. Samantalang ikaw, sinasamantala mo lang ang pagkawala ng tagapangulo. Para magbitiw ng walang basihang salita, maaari akong humarap sa tagapangulo para patunayan. May lakas ka ba ng loob? Hindi mo na kaya. Gusto mo lang namang samantalahin para makita ang tagapangulo. Bakit ko naman dapat dalhin ka roon? Sa tagapangulo, karapat dapat ka bang humarap? 10 taon nang hindi nagpapakita ang tagapangulo. Basta't itanggi ko hanggang dulo. Walang makapagsasabing peke ang sa akin. Kailangan lang maghintay pa ng ilang araw. Kapag napagkasunduan na ni na Papa at tagapangulo, ang kasal ko kay Shen Tingbei, may tatago na ang lahat ng ito. Sino ang gustong makipagkita sa akin? Sino ang nagbigay sa iyo ng singsing? Sino ka ba? At naglakas loob ka pang magtanong sa akin, pati aso't pusa. Akala na ngayon ay may halaga sila. Hindi mo siya kilala. Ginoong Shen, ako ang iyong personal na sekretarya. Marami ang gustong makisama sa akin palagi. Hindi ko naman pwedeng kilalanin silang lahat. Ito ay magiging interesante. Pindutin ang link sa kaliwang ibaba ng video para makita kung paano kikilos ang matandang ginang ng mayamang pamilya.